Bumabati po sa inyo lahat sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong paksa noong nakaraan. Si Jesus ang dakilang pari na mahudyo. At bahagya po natin natalakay ang mga ibang bahagi po ng usaping ito. Kaya po tayo magpapatuloy. Tayo po ay nasa aklat po ng Hebrews chapter 7. Ang text po natin ay chapter 5, hanggang chapter 9. Ngayon po ay tayo po ay magpapatuloy sa chapter 7 verse 1. Si Jesus ang dakilang pari ng mahudyo. Ang chapter 7 po, sinasabi dito ni Apostol Pablo, pinapatunayan niya na ang kadakilaan ng Panginoong Hesus sa kanila bilang isang dakilang pari sa buhay nilang mga Hudyo. At ang kanyang kadakilaan ay muli tayong mabanggit na banggit na natin ang isa at hindi pa natin po natapos. Ito ang kadakilaan ng Panginoong Hesus bilang dakilang pari na wala ito sa anumang pari na nauna sa kanila. Ito po ay inihambing ng Panginoong Hesus. Itinulad ito ng Panginoong Hesus. So chapter 7 verse 1, dahil ang pagkapari ng Panginoong Hesus ay katulad ng kay Melchizedek. Nagtanong minsan ng my wife kung bakit. Nabanggit kasi natin ng Panginoong Hesus ay hindi galing sa tribe ni Levi, right? Kung saan doon galing ang lahat ng mga papari, mga Levites. At ang pinanggalingan ng Panginoong Hesus ay sa anong tribo ito? Judah. At bakit saan ka ni Judah galing ang Panginoong Hesus? Hindi doon sa angkan ni Levi, ni Levi. Bakit? Dito natin bibigyan ng karagdagan ang kadakilaan ng Panginoong Hesus kaysa sa mga papari noong unang panahon. Sinasabi ni Pablo sa kanila na sa chapter 7 po tayo. Ganito ang kanyang sinasabi sa verse 4. Now consider how great this man. Ipinapaalinag na Apostol Pablo yung kadakilaan nung taong ito na iba si Melchizedek. Si Melchizedek ay nasa verse 1, 2, 3, 4. Yan si Melchizedek. Kung binabanggit man itong si Melchizedek na priest, ay dahil sa ipinapaalinaw ni Pablo sa kanila ang kadakilaan ng Panginoong Hesus. At ang kadakilaan ng Panginoong Hesus bilang pari, dahil itong si Melchizedek ay katulad niya ang Panginoong Hesus. Let me repeat. Ang pagkapari itong si Melchizedek ay katulad niya si Jesus. Hindi si Jesus ang katulad ni Melchizedek. Hindi si Jesus ang katulad ni Melchizedek, kundi si Melchizedek ang katulad ni Jesus kasi. Ang sinasabi niya rito. Sige, papunta na po tayo. Ang kadakilaan ng Panginoong Hesus bilang pari ng mga Hudyo ay nasa kung sino si Melchizedek. Tingnan natin. Ito si Melchizedek. Kung binabanggit ng mga Hudyo hanggang sa ngayon, mula noon, na napakadakila ang taong si Abraham na kanilang lolo, ay mayroong mas dakila sa kanya. Ito si Melchizedek. Kung maalala niyo si Melchizedek, sa chapter 14 ng Genesis,
Pagkatapos ng isang malaking digmaan na hinarap itong si Abraham dahil ang kanyang pamangkin na si Lot ay kinuha nabihan ng may ibang bansa. At nagtagumpay si Abraham upang bawiin ang kanyang pamangkin doon sa digmaan. Sa chapter 14. Pag-uwi ni Abraham, dala ang tagumpay doon sa napakaraming mga hari. Dahil natalo ang Gomora at Sodoma. Doon sa Sodoma ay nandoon si Lot. Ngayon, pagdating mula sa digmaan, sinalubong siya ni Melchizedek. At itong si Abraham, na kinikilala ng mga Hudyo na dakila, sa panahon na yan ay kinikilala siya ang dakila. Mayroon palang mas dakila sa kanya na sumalubong. Walang iba itong si Melchizedek. At itong si Abraham ay nagbigay ng ika-10 bahagi sa kanyang samsam. Nagbigay siya ng ika-10 doon kay Melchizedek. At kaya sinasabi dito sa banal na kasulatan, verse 7, ay wala nang dapat pang pag-usapan. And without all contradiction, the less is blessed of the better. Dahil mas dakila itong si Melchizedek, nagbigay itong si Abraham ng ika-10. Makikita nyo dito yung sinasabi ni Pablo na dakila talaga itong si Melchizedek. Mas dakila kay Abraham. Sinasabi niya na mas dakila itong si Melchizedek para ilabas dito yung kadakilaan ng Panginoong Yesus na inihahambing ang kanyang pagkapari. Bakit inihahambing doon? Sapagkat si Melchizedek ay isang pari ng Diyos. Bago meron ang pagkapari ng mga Hudyo, pari na ng Diyos itong si Melchizedek. At ang kanyang pagkapari ay nasa siyudad ng Jerusalem. Ang tawag yan ay Salem noong unang panahon ang Jerusalem. Ngunit lumao ng panahon, ang Salem na ito ay tinawag na Jerusalem. At itong si Melchizedek, dadakila. Mas nauna ito kaysa doon sa 12 tribes na kinaroroonan ng mga papari. Wala pa si Isaac noon. Nandyan na itong Melchizedek. Halos 500 taon, more or less ito, 500 taon ang lumipas bago nandyan ang tribo Levites. Kaya napakahaba pa ang nilakbay bago lumitaw ang 12 tribo. Pero nandyan na itong si Melchizedek at nagpapakita na ito ng kadakilaan. Na ang kadakilaan ito ni Melchizedek ay inihambing doon sa kadakilaan ni Jesus. At tulad kasi ni Melchizedek, yung kadakilaan ni Jesus, hindi kadakilaan ni Jesus ay tinulad kay Melchizedek. Etong si Melchizedek ay hindi galing sa tribo ng Libita dahil wala pang Libita noon. Verse 6. But he, Melchizedek, but he whose descent is not counted from them. Ang them ay ang mga Levites. Meron na noon ang napakadakilang tao ito. Ganun siya. At bakit sa Juda galing si Jesus? Hindi doon sa Levites. Dahil si Melchizedek ay katugmang-katugma niya si Jesus. Itong si Melchizedek, verse 1, for this Melchizedek, king of Salem, and then priest. Si Jesus ay priest, right? At si Jesus ay king. At itong si Melchizedek ay king. Amen? Ang mga Libita ay walang pagkakari. Amen? Kaya hindi pwedeng doon lalabas si Jesus sa mga Libita. Dahil ang tribo ng Libita ay walang pagkakari. Pagkapari meron.
Kaya hindi huhugot ang isang halimbawa si Pablo doon sa pagkapari ng mga Levita, kundi yung pagkapari ni Melchizedek. Dahil si Melchizedek ay pari, at dahil si Jesus ay pari. At itong si Melchizedek ay hari, si Jesus naman ay hari. Bakit pastor nakaupo doon? Sapagkat sa Juda galing si Jesus. At doon sa tribo ng Juda, sa pangatlong anak ni Jacob, si Juda, doon manggagaling ang mga hari. Walang panggagalingan ng mga hari, kundi ang angkan ni Juda. Kung mayroong mang pari, o kung mayroong mang hari, na manggagaling sa ibang tribo, hindi kikilalanin ito ng Diyos. Sapagkat nasa mga hula na ang pagkahari ng bansang Israel ay hindi manggagaling sa tribo ni Levi, kundi manggagaling sa tribo ni Juda. Kaya bago namatay ito si Jacob, nandyan na ang propesya tungkol sa Juda. Basahin po natin sa Genesis 49. Tanda ko po itong kapitulong ito. Dahil nandito po ang kinabukasan ng lahat ng tribo. At nalathala ang katotohanan ito na sa Juda lamang manggagaling ang mga hari ng bansang Israel. Verse 8, and Judah, this is the prophecy of the tribe of Judah. Binitawan po ito ng kanilang 24, I'm not mistaken, ng 1 Chronicles chapter 28, verse 4. Nagbitiw ang Diyos na isang propesiya kay David, hindi mawawala kailanman ang mag-aari sa Juda. Dahil nandiyan ang Panginoong Jesus, lalabas siya. Ganoon siya kadakila. At ang kadakilaan na yung brethren, huwag nating ituon ang ating mga isip sa mga bagay na hindi naman po nakapatulong dito. Ang kanyang kadakilaan, kung i-apply natin niya bilang itong kanyang pagkapari, ang kadakilaan niya bilang pari ay naihambing kay Melchizedek. Ang mga papari noong unang panahon ay hindi po madali ang kanilang trabaho. Remember this. Ito'y isang nakakapagod na trabaho at isang napakaruming trabaho. Yung bang salita natin, yung salita natin na ginagamit, partidor, dagijay papali. Makigabgabuda ka, dagijay nagdalakil na ayot. Pag nagagay na labbaga na heifer, mga bakan na mga babaeng matataba. Ang mga papari ay nagkikipagbunuan sa mga hayop na malalaki. Hindi po madali ang pagiging isang pari, napakahirap. Nakakapagod dyan dahil araw-araw silang pumapatay ng mga hayop. Alang-alang sa mga tao yan, dahil araw-araw ang mga tao ay nagkakasala. Ganun pa, my brethren. Kahit dakila si Jesus sa lahat ng mga papari ng bansang Israel, tingnan niyo mabuti, nagpakababa itong paring ito na si Jesus sa kanilang buhay. Kung maalala niyo, ang kanyang pagkapari ay nagtapos doon sa krus ng Kalbaryo. At doon din ipinakilala ng lubos na kanyang pagkapari napakadakila. Tignan niyo mabuti ito. Bagamat napakadakila ang pagkapari ng mga Levita, isang hindi katanggap-tanggap na trabaho ito. Lalabas silang napakarumi. Papasok silang hinuhugasan nila ang sarili, ngunit paglabas nila doon sa tabernakulo ay hindi maganda ang kanilang physical na anyo. At ganyan ang Panginoong Jesus. Doon sa Philippians chapter 2, tignan niyo mabuti. Bagamat nasa Kanya ang pagka-Diyos, nagpakakumbaba siya. Ito'y tumutukoy doon hanggang doon sa sinasabi ng Apostol Pablo, natapos niya ang kanyang pagkapari
Sa Pilipos chapter 2, madadaanan po natin, ang sinasabi ko sa inyo ay makakalungkat natin ang mga aklat ng mga Gentiles katulad ng Philippians. Chapter 2, verse 6, who, Jesus, being in the form of God, though it not robbery to be equal with God. Bagamat siya ay Diyos. Sinasabi niya sa chapter 1 ng Hebrews, sa chapter 2 ng Hebrews, makikita mo itong dakilang pari ito at dakilang hari ito ang siyang lumikha ng langit at lupa. At ang Diyos na rin ang nagsasabi doon sa anak na siya yung Diyos magpakailanman, na hindi natatapos ang kanyang mga taon. Ang Diyos na ang nagsabi doon kay Jesus, na siya yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. At inaalalayan niya ang lahat ng bagay dito sa daigdig. Ganoon siya kadakila ang paring ito at haring ito. Who being in the form of God, it isn't robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon himself the form of a servant. Nung lumabas si Jesus, ang kanyang kinilalabasan, hindi hari. Na doon sa sambahayan ng mga hari, royal blood ang tawag natin dyan, hindi siya lumabas doon. Kundi sa isang napakahirap na pamilya, karpentero ang kanyang amang si Jerusalem. At isa rin lumaong, sinabi na ng Biblia na si Jesus ay karpentero na rin siya noon. At nasumpungan siya in the verse 8, and being found in a fashion as a man, tao, naging tao siya. And he humbled himself, nagpakababa siya, and became obedient unto the death, even unto the death of Christ. Nagpakumbaba siya hanggang doon sa kamatayan. Ito ay yung sinasabi ng Apostol Pablo sa mga Hebrews hanggang doon sa cross ng Kalbaryo. Yung kadakilaan ito ni Jesus, ganun lang ang mangyayari sa kanya. Ang kanyang pagkatao ay labis niyang ibinaba para isinaalang-alang niya sa mga Hudyo. Kung tayo ang may hawak ng ganitong kadakilaan, pero wala tayong ganitong kadakilaan, hindi naman tayo kilala. Dito sa barangay, hindi ba tayo kilala? Saka wala tayong kayamanan. Saka wala tayong, meron man tayong natapos pero kakapiranggot. Kakapiranggot naman, hindi ba nila nastog na. Wala tayong ganyang kadakilaan. Ngunit, pagka nalapastangan tayo, hindi katulad ng haring ito na napakadakila, paring ito na napakadakila. Pagka nalapastangan niya, pagka nasasaktan na tayo. Yung ba sa kaloob-looban natin pagka nasasaktan na tayo, hindi pa tayo dakila. Hindi katulad ng napakadakilang paring ito. Pagpapakita na rin tayo ng kilos na hindi maganda. Mukha na hindi maganda dahil hindi naman talaga maganda. Yung mga salitang hindi maganda. Para lang sabihin natin na nasasaktan tayo. Ngunit ang haring ito, ang dakilang paring ito, dakilang paring, hindi siya gano'n. Kaiba siya. Nakakit na napakabagsik ang mga pangyayari sa kanyang buhay noon ay tinapos niya. Ang kadakilaan niya ay binaba. Ganun pa man, napakadakila itong si Jesus. Pari nila, hari nila. Ngunit, napakababa ang Jesus na ito. Hindi matumbasan ng pagkamababang loob ng paring ito. Kahit sabi ko nga, napakabagsik ang mga pangyayari para itigil lamang ito. Para patigilin lamang ito ng kanyang mga kaaway. Dahil mayroon siya mga kaaway noon, si Satanas at ang gobyerno, para mapatigil lamang ang kanyang pagiging isang pari na matapos niya ito. Ngunit nagpatuloy. Dahil talagang may mga taong nagpapatigil sa kanya. Yung bang inilagay ng Diyos na gawain sa kanyang harapan, tuloy-tuloy lang yun. Pero, ang iba kasi talagang sinasadyang
sirain ka para hindi ka makapagpatuloy. Yan ang ginawa nila kay Jesus. Ngunit ang kadakilaang ito at ang kanyang katandyagan ay hindi niya ito ginawa para mapatigil o tumigil ang kanyang gawain. Hindi niya iniisip ang kanyang kadakilaan. Hindi niya iniisip kung sino siya. Para makapagpatuloy lamang. Minsan tayo hindi. Ang iniisip natin, dakila tayo. Ang iniisip natin, kakaibang tao tayo. Pero hindi naman, feeling lang yun. Kahit may mga taong nagpapatigil sa kanya, hindi siya talaga tumigil. Dakilang pari sa kanilang buhay. Hindi niya pinahiran ang kanyang pagiging isang malinis na pari. Na kahit pwede naman sana. Kung mabasahin nyo ang aklat ng Hebrew chapter 5 verse 7 and 8, chapter 5, 7 and 8, makikita nyo lahat ng tukso, lahat ng kahihiyan, inabot ni Jesus. Ngunit ang kanyang kadakilaan bilang pari at hari ng bansang Israel, hindi niya ito hinawakan, kundi binitawan niya ito para makamit lamang ang kanyang takbuhin bilang isang pari. Mula nga sa mga bagay na ito ay lalong sumasang-ayon talaga ako sa sinasabi ni Pablo na napakadakila si Jesus sa kanila at sa atin din. Ang mga bagay na iyon, ang kanyang kadakilaan, katulad ni Melchizedek. Ito, mayroon ba tayong mapupulot dito? Ito yung sinasabi sa Philippians chapter 2. Yung pagitan ng Hudyo at Hintil, binitak ni Jesus yun dahil doon sa kanyang kamatayan. Sa pagiging pari, sinasabi ni Apostol Pablo, nung ihandog niya ang kanyang sarili, nung ihandog niya ang kanyang dugo, yung umakad lang sa pagiging lingkod ng Hintil at lingkod ng mga Hudyo na magkaisa, binuwag ito ni Jesus sa pagiging pari niya. Kaya nga sinasabi niya, kayo mga Hintil na malayo noon, inilapit kayo ni Jesus. At kayong mga Hudyo na ayaw nyo makisama sa mga Hintil ay pinagkaisa kayo ni Jesus. Sa may Ephesians chapter 13 verse 14 po yan. Kaya yung ginawa ng Panginoon ito sa buhay ng mga Hudyo, ginawa niya rin sa ating mga Hintil. Ngayon ay nakapaglilingkod tayong kasama ng mga Hudyo. Ang tawag po sa atin ay Iglesia. Kaya napakaganda yung, kung titignan mo yung ginawa ng parang ito na napakadakila, ay i-appreciate mo talaga na napakadakila din ang nangyari sa ating buhay. Friend. Yan ang kanyang kadakilaan. Binitawan niya ang kanyang kadakilaan, bagamat napakadakila, matapos lamang niya ang mga bagay na kailangan ng mga Hudyo at yung kailangan nating maghintin. Ang pangalawa dito na binabanggit ni Apostol Pablo na para buksan ang kaisipan ng mga Hudyo na napakadakila si Jesus na kanilang pari ay yung trabaho niya. Una, yung kanyang kadakilaan. Ang pangalawa ay ang kanyang trabaho. Kung inaambing natin ang trabaho ng mapapari, malayo doon sa trabaho ng Panginoong Jesus. Ang mga papari, araw-araw pumapasok. At ang paring ito ay may dala siyang mga dugo ng handog ng mga tao dahil sila ay nagkasala. At kasabay na rin po ito, mayroon din siyang dala para sa kanyang sarili, yung high priest, para patawarin siya ng Diyos. Ngunit ang sinasabi ng Apostol Pablo ay kaiba yung trabaho ni Jesus. Ay mababanggit niya, binabanggit niya lagi na mas dakila ang paring ito sa kanilang buhay o ng iba si Jesus. Sapagkat ang mga dugo ng mga hayop ay hindi kailanman maging ganap ang isang tao. Yun ang napakadakilang paring ito dahil yung trabaho niya ay kakaiba. Nagmirig. Itong mga papari, chapter 9 verse 27 ng Hebrews, medyo matatagalan pa rin tayo. Sa bagay kabanatang 3 tayo sa susunod.
And then chapter 9, verse 20, tignan na natin yung sinasabi niya dito. Let me read, and unahin ko na ito pong chapter 10, verse 1. Sapagkat ang batas ay may anino ng mga bagay na mabubuting darating. Ang batas ay isang anino doon sa ginawa ni Jesus. Yung ginawa ng mga papari noon ay anino lamang. Anino, shadow. Shadow of good things to come na ginawa ni Jesus. Not the very image of things. Ang law ay hindi yan yung totoong mga bagay. At ang law na ginagawa ng mga papari can never, with those sacrifices which they offered year by year, continually make the commerce thereof perfect. Hindi nakapagbibigay ito ng kaganapan ang mga ginagawa ng mga papari. Verse 10, by that which will we are sanctified through the offering of the body of Christ once for all. Yearly po ito pumapasok ang mga high priest. Ngunit, itong si Jesus, ikumpara, minsan lang siya pumasok. Tignan nyo yung kanyang trabaho. Ang trabaho ng mga papari, mga high priest, yearly yan. Pumapasok, may dala. May dala siyang dugo para sa kanya, dugo ng bansang Israel. At ito yearly ang sinasabi dito ni Apostol Pablo. Ang sabi niya ay, by year continually make the promise there are perfect. Hindi naman ito nakapagpapaganap sa taong lumalapit sa Diyos. Ngunit itong si Jesus, minsan lamang siya pumasok. Ikumpara mo yung kanyang trabaho. At liban doon sa minsan lamang niya ito ginawa, ito'y nakapagbibigay na ito ng kaganapan sa sinumang lumalapit sa Diyos. And by verse 10, by that which we are sanctified through the offering of His body of Jesus Christ once for all. At bago siya nagtapos dito sa may chapter 9, verse 27, dito nyo makikita, maghihigpitan pa ang yakap kung bakit mayroon itong chapter 9, 27, and 28. And as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. At dahil kung paano isang tao ay tinagda na minsan lamang mamatay, ikukumpara mo doon sa ginawa ni Jesus doon sa tabernakulo. Si Jesus man ay minsan din ang pumasok doon sa tabernakulo, sa kabanal-banal ng dako. So Christ was once offered to bear sins of many. Ito po yung kabuuan nito sinasabi natin. Na kung paano ang isang tao minsan lang mamatay, si Jesus minsan lamang din pumasok doon sa kabanal-banal ng dako. Amen? Hindi katulad siya noong mga papari. Yearly ito, pumapasok para sa kasalanan. At ibon doon, hindi ito nakakaalis talaga ng kasalanan. Pinapatawad ka ng Diyos, ngunit hindi nakaalis ang kasalanan. Samantalang itong ginawa ni Jesus, makikita niyo mamaya. Brethren, ang sinasabi niya dito sa may 20, tingnan natin sa 7, balikan po natin sa 7:27. Ano bang mayroon dito? Bakit hindi ko naintindihan? Who needed not daily? Si Jesus hindi na kailangang araw-araw yan. Nakatulad ng ginagawa sa 26, araw-araw yan ang sinasabi dito. Hanggang doon sa baba, basahin natin, who needed not daily? As those high priests. To offer a sacrifice first for his own sins, and then for the people. For this, He, Jesus, did once over Himself. Ang kagandahan noon, hindi dugo ng mga hayop ang dala ni Jesus, kundi yung kanyang sarili ang kanyang dala. Tignan nyo yung kanyang trabaho na kakaiba talaga. Ang kanyang ginawa bilang isang pari. At ito'y minsanan lang, brethren ha, huwag nyo kalilimutan, minsanan lang niya ito ginawa. Tingnan nyo yung kanyang trabaho, minsanan lang. Kaya kukumpara natin, yung salitang minsanan lang dito. Hindi katulad ng mga ginagawa yearly, at yung may iba naman ay everyday nandun sila, pumapatay ng mga hayop. Nakalala ko tuloy na si Jesus, nung siya ay magpatuloy, tuloy-tuloy ito.
minsanan ito, tuloy-tuloy. Hindi siya paminto at sabihin niya, balik na lang ako. Minsanan lang yun ang kanyang ginawa. Nakakit sinasabi nung una doon sa Lucas chapter 13, 31, 32, 33, Lucas 13, 31, 32, 33, umalis ka dito dahil papatayin ka ni Herodes. Pero sabi ni Jesus, bukas, sa susunod na bukas, sa susunod na araw, magpapatuloy ako. Hindi siya tumigil. Ito sinasabi ng Apostol Pablo, minsan lamang niya ito ginawa. Dahil kahit patigilin man sila ng mga tao noon, siya at ang kanyang mga apostol, sabi magpapatuloy tayo. Pumunta tayo ngayon sa Jerusalem. Panginoon, huwag kang pumunta sa Jerusalem. Hindi ba umalis tayo sa Jerusalem? Dahil gusto ka nilang patayin, papatuloy ka doon. Pero sinasabi ng Panginoon Jesus sa kanila, sa chapter 11 ng John, di ba, may ganito tayong oras? Pagkagabi na, hindi ka na makakatrabaho. Kung tatrabaho ka man, magkikisod ka dahil wala na yung liwanag na gagaling sa taas. At sinasabi niya rito, magpapatuloy tayo hanggat may liwanag. O hanggat may pagkakataon, magpapatuloy tayo. Minsan lamang ito ginawa ni Jesus. Wala siyang kahit pwede, pero ginawa niya ito minsan lamang. Para matapos. Alam niyo kung bakit niya nagawa ito na minsan lamang? Concentrated si Jesus. Iban sa concentrated. Ano yung concentrated? Hindi siya yung pang nadidistract sa mga bagay-bagay na napakahirap tanggapin minsan sa kanyang mga daan. Concentrated siya. Kaya nandun sa Hebrew chapter 2, 17 and 18, siya man ay pinukso ng katulad ng lahat ng tao. Yung nararanasan natin, mas sigit pa yung kanyang naranasan. Napapahiya siya dahil sa mga mabubuting gawa. Sa kanyang pagpapatutuo, sa kanyang sinasabing ito ang kaligtasan. Ngunit tayo napapahiya sa ginagawa natin nakakahiya. Pero sabi, concentrated siya. Huwag yung panilimutan. Sa chapter 4, verse 17, naghirap siyang laki. Bagaman pinakinggan siya ng Diyos na kung maaari lamang ay itigil niya ito, ngunit nagpatuloy siya. Dahil siya ay sumusunod. Sa chapter 4, 15, siya ay pinusok na katulad natin ang sinasabi ng Apostol Pablo, kahit napakadakila. Ang pangalawang pagpapatunay ni Apostol Pablo na dakila sa Jesus sa kanilang buhay ay yung trabaho niya. Ihambing mo sa trabaho ng mga papari. Kakaiba, dahil ang trabaho ni Jesus ay tuloy-tuloy. Hindi siya tumigil. Dahil, totoo naman kung titignan, decided na naman talaga ng Panginoon Jesus. Decidido is, decided siya na tapusin ito. Saka meron siyang malinaw na objective. Please na? Layo sa kanyang trabaho. Kung ipaparis natin ito, yung sa trabaho natin, isang dahilan kung bakit sinasabi ng Apostol Pablo na napakadakila ang parang ito at ang kanilang hari dahil si Jesus. Tuloy-tuloy yung kanyang trabaho. Puyat pagod. Nawawala ng pagkain. Kung ipaparis natin sa ating sarili bilang lingkod ng Diyos ngayon, o gumagawa tayo sa trabaho, pero hindi naman tayo decided na tapusin ito. Basta nagtatrabaho lang tayo. Kung ikumpara doon sa trabaho ni Jesus doon sa mga papari, napakalayong better talaga yung kanyang ginawa. Kung ikumpara naman natin ngayon, yung trabaho natin, kung trabaho tayo, hindi tayo decided. Saka hindi clear yung ating objective. Yung mga layons sa pagiging lingkod natin ay hindi pa klarado. At yung ibang doon nadidistract tayo ng napakaraming mga bagay. Kaya naibabaling natin ang ating kaisipan sa mga bagay na nakapagbibigay ng kahinaan sa buhay bilang isang lingkod ng Diyos. Si Jesus, minsan niya yung ipakipalagi ko kanya bago nag-umpisa si Jesus, lumaki ang kanyang knowledge sa banal na kasulatan. Kaya alam niya ang kasulatan ito ay kanya. Alam niya kung anong mangyayari sa kanya. Ano po? Ahantong ang kanyang buhay sa kamatayan.
at bago sa kamatayan ay kahihiyan sa kanyang bayan. Ang hindi siya tanggapin at mapahiya siya. Ganun pa mga brethren, kung kukumpara natin ito sa ating buhay, yung malaman mo lang kung anong kahihinatnan mo sa araw ng bukas, ito magiging sigurado ito, mabubuha ito ng mapawalan ka na ng konsentrasyon. At hindi ako yung layon mo mag-iiba. Hindi na malinaw. Yung mga desisyon natin may iba. Kung mawalan ka nga ng financial, kinakto ka. Kung lang so kinakto. Kung may sakit ka ngayon ay pamamatay ka. Kaabsulta. Pagka alam mo, yun ang kabuhay ang mga bagay-bagay dito sa daigdig na naging dahilan. Hindi siya gumawa ng reasons para tumigil ito. Tuloy-tuloy yan. Kahit kabiguan sa kanyang bayan. Tuloy-tuloy lamang po siya. Kaya yung kanyang kadakilaan na makikita mo doon sa minsan lamang niya ito ginawa. Sa atin. Meron ba tayong ganong kaisipan? Na minsanan lang ito? Yung magandang halimbawa ito, brother. Sa ating buhay. Pinakahuli po, ang isa sa iginubuhit na Apostol Pablo sa kanilang kaisipan para mailayo ang kanilang puso sa pag-aalinlangan ay para tanggapin bilang isang tunay at dakilang pari ito si Jesus ay yung resulta ng kanyang ginawa. Una po yung kanyang kadakilaan bilang pari. Pangalawa po yung kanyang trabaho. Napakaganda, hambing doon sa mga gawain ng mga papari. Ang resulta ng trabaho ng Panginoon ay makikita natin ang kanyang kadakilaan. Dahil ang resulta ng kanyang kadakilaan bilang isang pari sa buhay ng mga Hudyo sa chapter 9 verse 14. Chapter 9 verse 14. How much more? Pagkatapos bagitin ng Apostol Pablo ang mga dugo ng mga bulog na baka na hindi naman nakapagbibigay ng tagumpay sa buhay ng mga nagbibigay ng mga dugo para sa kanilang kasalanan. Verse 13, for if the blood of bulls and of the goats in the ashes of the heifer is sprinkling the unclean, yung mga taong makasalanan, sanctifying to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through eternal Spirit offers himself without spot to God, purge your conscience from the dead works to serve the living God. Yung resulta pa ng kamatayan ng Panginoon Yesus ay ang linisin yung konsensya ng mga Hudyo para kapagsilbi sila ng malinis sa Diyos. Dahil maraming naglilingkod, hindi malinis ang kanilang puso. Basta naglilingkod na, ngunit hindi malinis ang kanilang mga konsensya. May pakita lang na sila naglilingkod sa Diyos. Ang laki-laki ng mga offerings, ang laki-laki ng mga contribution, may pakita lamang sa mga tao na naglilingkod sa Diyos. Ngunit ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang resulta ng trabaho ng Panginoong Yesus ay ang linisin ang konsensya natin. May mga, hindi ko kasi binibilang ng Kristiyano yung mga ganyan. Yung mga marunong itaga ang konsensya. Hindi talaga dapat lingkod dyan ng Diyos. Hindi tumalab yung talagang resulta ng trabaho ng Panginoon Yesus. Kaya pwede silang makapaglingkod, ang sinasabi ng Apostol Pablo, kaya makapaglilingkod tayo sa Diyos na buhay dahil nalinis na ang ating konsensya. Hindi po lahat ng tao ay malinis ang konsensya. Ito'y mangyayari lamang, magsisimula na lamang kung tatanggapin ang katotohanan yung ginawa ni Jesus. Dahil ito ang kanyang resulta. Sa pagiging pari niya sa mga Hudyo at sa pagiging pari ng lahat ng bansa ang kanyang ginawa ay tagabahagi tayo. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offer himself with a spot to God, purge your conscience from dead works. Purge your conscience from dead works to serve the living God. At nakapagbigay po ito at sinasabi niya sa chapter 5 verse 9, yung eternal salvation nandiyan. Hindi yung salvation na ngayon lang, kundi ito'y magpakailanman hanggat
kinikilala natin ang ginawa ni Kristo, ang nabubuhay tayong banal sa kanyang harapan, eternal salvation ang ginawa niya sa atin. Verse 9 of chapter 5, let me read. Yes, 5 verse 9. And being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Huwag tayo mag-anilangan sa kanyang ginawa at ang salvation na yan ay nasa atin, lalo na sa mga Hudyo. Hindi ito naibigay ng mga papari na kulang pa. Kundi ang pananampalataya lamang nila sa Diyos noon. Nakatulad din natin na nananampalataya tayo sa Diyos noon at sa kamatayan ng Panginoong Yesus. Kaya nagtapos itong si Apostol Pablo sa chapter 10 verse 19. Chapter 10 verse 19, having therefore, brethren, makakapasok na tayo sa holiest, sa pinaka-banal na damo sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Yesus. At ito is by a new and living wine, which He had concentrated us, consecrated us for us, though of through the veil that is to say His flesh. Yung kanyang katawan ang binigay niya sa atin, sa kanila. And having a high priest, over to the house of God. O ng ibang mga Hudyo. Ang gawin natin, let us draw near with a true heart and full assurance of faith. Dahil ang ating puso, having our heart sprinkled from evil conscience and our bodies from with pure water. Verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is. Magpalakasan kayo sa isa't isa. Lalo na alam nyo nang malapit na ang Panginoong Jesus. Ganun na gawin natin. Dahil doon sa ginawa ni Jesus, mabibigyan ito ng buhay sa atin pagka gawin natin ito. Ang pinakahuli nga dyan huwag nyo kalilimutan dumulog sa ganitong pagtitipon. Magpalakasan kayo sa isa't isa. Hindi yung magpahinaan kayo sa isa't isa, kundi magpalakasan kayo sa isa't isa. Amen? Let us pray. Sa iyo po, Diyos, ang pagsamba. Hindi lamang po sa mga araw na ito, kundi sa mga darating pang mga araw sa aming buhay. Panginoong Yesus, napakadakila mo. Yung kadakilaan mo ay nakabahagi kami ng kadakilaan. Ang iyong mga gawain ay napakabuti ang resulta sa aming buhay. Nakapagpatuloy ka, kaya nakapagpapatuloy po kami. Ginawa mo ito upang nakapaglingkod po kami ng totoo, malinis na puso. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.